Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina, sinalubong tayo ni Arbo ni Gabriel, Maine Mendoza, Alan Kay. And syempre, ito pong si Ryan Agoncillo. At ang opening number naman po kanina, walang iba kundi po itong si Karen Aistrup. And present na po si Bossing Vic Soto sa studio ng Itbulaga, kasama po si Miles Maine Mendoza sa therapy. So, di ba napag-usapan natin mga Kadabarkads sa previous update natin yung tungkol po dito kay Bossing Vic Soto and syempre kay Attorney Buko de la Cruz na kung saan nagkaroon po sila ng pagmi-meeting. Marami kasi ang nagtatanong, di ba, kung para saan daw yung pagmi-meeting na yon. At eto po ang kasagutan doon mga Kadabarkads. Kanina, nag-post po si Attorney Buko de la Cruz or kahapon pala. Sabi niya dito, dynamic lawyering on a Sunday with Bossing Vic Soto and Miss Pauline Luna Soto. So kahapon lamang po nangyari yung meeting mga Kadabarkads. And nakita nga natin dito na may pinirmahan pong kontrata etong si Attorney Buko de la Cruz. So siya po pala isa sa gaganap dito po sa mga project ni Bossing Vic. Paano po natin nasabi yan mga Kadabarkads? Ayon po kasi sa malalapit po na kaibigan at kapamilya nitong si Attorney Buko de la Cruz, mabuti daw po at pumirma na ng kontrata itong si Attorney Buko para sa una nitong pelikula or sa una nitong movie. At amaze na amaze po ang malalapit sa kanyang kapamilya dahil artista na daw po si Attorney Buko de la Cruz. Sabi nga dito, iba talaga si Dean Attorney Buko de la Cruz namin. Sikat na talaga, pa-picture naman po dyan. Sabi pa ng isa, celebrity ka na rin, Dave. So, abangan natin yung first ever na gagampanan po ni Attorney Buko de la Cruz na pelikula kasama po si Bossing Vic Soto. So, ang hula ko dito mga Kadabarkads, makakasama po siya para sa Metro Manila Film Festival ni Bossing Vic Soto na ilalabas by September. Nitong July 8 lang po mga Kadabarkads, nilabas kasi yung first 4 entries for Metro Manila Film Festival 2025. So, inanunsyo po yan ng News 5. Sabi nga dito, inanunsyo na ang unang 4 na entries na pasok sa 51st Metro Manila Film Festival. May temang A New Era for Philippine Cinema ang MMFF edition ngayong taon. Ang una po ay Call Me Mother, bida dito si Vice Ganda. Pangalawa, Reconnect. Ang bida naman dito, Gloria Diaz, Alexa Miro, Gerald Anderson, and Soren Legaspi. Manila Finest naman, ang bida ay si Piolo Pascual. So, hindi siya kasama ni Bossing Vic Soto. At yung pang-apat, Shake, Rattle, and Roll, Evil Origins, starring Ivan Alawi, Piang Smith, Loisa Andalio, at marami pa pong iba. So, by September, ilalabas daw po yung kay Bossing Vic Soto na entry na kung saan ay kasama nga po si Attorney Buko de la Cruz. So, exciting ito mga Kadabarkads at mapapanood natin yan by December 25, 2025. And speaking of Attorney Buko de la Cruz, mga Kadabarkads, meron din po siyang inireveal sa Aldab. Sabi niya, babalik na daw ang Aldab. Abangan. Ayan po mga Kadabarkads. So, Buko, Pechay. At marami nga pong mga Dabarkads natin ang talaga naman pong naniwala at nag-aabang po sa post na to ni Attorney Buko de la Cruz na babalik daw po ang Aldab sa Itbulaga nga kaya. Well, malalaman natin yan. Samantalang sa mga nakakamiss po kay Queen Amber Torres, eto't puspusan po ang kanyang pag-e-ensayo mga Dabarkads para pagbalik niya po sa Itbulaga, mahusay na siyang kumanta, mahusay na siyang sumayaw. So, yun po yung purpose kaya wala din po si Amber Torres sa Itbulaga para pagbalik niya, talaga naman pong bibong-bibo and pwede na po siyang mag-production number or opening number sa Itbulaga. Samantalang, grand winner po ng clone na si Daryl Jandani, meron po siyang bagong statement. Sabi niya, my mind and body may grow weak, but God is my strength. He is all I ever need. Every step
every win. It's all God grace. I am truly and forever thankful to Him. Thank you, Lord, for making this opportunity an instrument to strengthen my faith in you, get to know you more, awaken my passion and childlike spirit again, and get to be with extraordinary and inspiring people. It's easy to trust when life is smooth, but the real test of faith comes when things are no longer under your control. Thank you, Lord, for teaching me to surrender to your will. Nakaka-speechless ang blessings na ito. Tulala po talaga ako, parang panaginip ang lahat. Super overwhelming po talaga yung pagpapasalamat sa puso ko. Thank you so much po. Maraming salamat po sa Ama at sa lahat ng naniniwala at nagtiwala po. So, deserve mo yan, Daryl Jandani, dahil talaga namang napakahusay mo bilang isang clones ni Miley Cyrus. Samantalang isang dating Itbulaga host at Dabbercads na lihitimo ang pumirma na po ng kontrata. Ayon nga po sa post ni Attorney Ralph Calinisan, mga ka-Dabbercads, Napolcom ambassador na daw etong si Alden Richards. Sabi nga dito, UN ambassador, serbisyo na para sa ordinaryong tao. At pakikita nga dito na pinost po niya yung picture ni Alden Richards na kung saan ay kasama po ni Attorney Ralph Calinisan. So nakipag-meeting, nakipagpulong at pumirma na ng kontrata si Alden Richards para po dito sa Napolcom ambassador. Grabe, no? Nakaka-proud lang po si Alden Richards kahit na hindi na po siya nakakasama ng Itbulaga, mga ka-Dabbercads. Talaga naman pong ang puso niya nasa Itbulaga pa rin po, mga ka-Dabbercads. Kaya naman ang blessings ay patuloy po na nag-uumapaw para kay Alden. Congratulations, Alden Richards. Samantalang ang sugod bahay, mga kapatid, naman po kanina, mga ka-Dabbercads, ay nasa barangay San Vicente Angono, Rizal. So take note, pre-recorded po ang Itbulaga ngayong araw. At na-amaze lang talaga ako sa ginawa po ni Bossing Vic Soto dito. Kasi yung nanay po ng nanalo, binigyan niya po ng 20,000 pesos. Bukod pa po yung 40,000 pesos doon sa nanalo niya pong anak. So total of 60,000 pesos, mga ka-Dabbercads. Kasi itong nanay po nung nanalo ay parang uupirahan po sa PJH. Meron po atang komplikasyon sa kanyang puso. At birthday niya din po, mga ka-Dabbercads, ngayong araw. Kaya naman si Bossing Vic may pa-birthday po kay nanay po, no? So nakakatuwa lang kasi si Bossing Vic Soto talaga naman pong nagpasobra ng kanyang papremyo sa sugod bahay, mga kapatid. Samantalang si Tito Soto naman, mga ka-Dabbercads, ay nakiusap at sumulat po dito kay Senate President Francis Chis Escudero na magpatupad daw po ng mandatory random drug testing sa lahat ng mga empleyado ng Senado. Kasunod ng ulat na isang stop ng senador ang di umano'y na huling gumagamit ng marijuana sa loob ng gusali ng Senado. So eto na po, kumikilos na po si Tito Soto, mga ka-Dabbercads. Mararamdaman na natin yung kanyang pagkilos. So tama lang to, mga ka-Dabbercads, nang sa ganun ay maiwasan po yung mga paggamit ng mga pinagbabawal na gamot. Lalo't sila pa man din ang mga inaasahan ng taong bayan. So anong sa inyo dito, mga ka-Dabbercads? Please comment down below.